Kaugnay sa sunod-sunod na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend at iba pang issue sa seguridad. Makapanayin po natin si General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Igan. Magandang umaga rin sa ating mga tagapanood. Unahin ko lang po, yung sunod-sunod na harassment na ito ng China, ang huling development po, tayo pa sinisisi ng China sa mga insidenteng yan na General Browner. Alam nyo, nakakatawa lang na binabaliktad nila yung totoong istorya. No? Dahil nandun po ako mismo, doon sa ating supply boat na Unaiza May, at nakita ko mismo yung panghaharas po nila. Noong linggo ng umaga, at around 4 in the morning, doon na po nagsimula yung patintero natin with the Chinese Coast Guard and Chinese militia. Kasi halos sa bawat barko natin, merong 5 na mga Chinese vessels na pumaharas dito. No? Kaya't nakita ko kung paano sila mag-maneuver ng very dangerous maneuvers dahil habang kami ay umaandar papunta dun sa Ayungin Shoal, ay ilang beses po kami hinarang dun sa harap namin mismo. And then, hindi po sila nakontento. Winotter cannon pa rin po tayo. And then finally, binunggo tayo. So, napaka-sinungaling po nila. Dahil binabaliktad nila. In fact, sinabi nila, tayo daw ang bumunggo sa kanila, which is really impossible kasi napakaliit ng ating barko. Sila ang lalaki. Gigante yung mga barko nila. So, really, hindi po totoo yung sinasabi nila. Pero ito'y paulit-ulit na po nangyayari. May mga bago ho ba tayong estratehiya para maiparating talaga sa kanila na atin ang teritoryong yon? Well, nag-iisip na po tayo, pinag-uusapan natin. Hindi lamang po military ang concern dito. Kasama po natin yung Coast Guard, kasama natin yung BFAR, at kasama rin natin, of course, yung mga mangingisda na Pilipino. No? And so kailangan natin ng holistic approach dito. Whole of nation, kumbaga ang pagiging approach natin. Pag-uusapan po natin lahat, pati po yung diplomasya ay dapat meron din effort. At nakikita naman po natin yung pag-file natin ng protest laban sa China. Opo. Yung pakikipag-usap natin sa kanilang mga opisyales ay tuloy-tuloy naman po. At sa kabila ng ganitong harassment, General Browner, tuloy-tuloy din ba yung magiging resupply mission ng ating mga otoridad dyan sa area yan? Yes, Igan, tuloy-tuloy. Kasi alam nyo, responsibilidad po namin, obligasyon po namin na bigyan ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil ito po ay isang post natin, military post. In fact, it's one of the front lines natin sa West Philippine Sea. At hindi po natin iiwan yan, sabi ng ating Pangulo, na si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., hindi po natin iiwan ang Ayungin Shoal. Pero General Browner, sa kabila po ng pambobomba, halos lahat to ng dumaan dyan nitong weekend, naging matagumpay po yung ganyan supply. Well, naging partially successful tayo, Igan, dahil dalawa yung boats natin. Pero yung isang boat, yung MV Kalayaan, ay nasira dahil sa pag-water cannon ng China. So, kailangan na hilain po ng Philippine Coast Guard natin yung MV Kalayaan, pabalik ng Palawan, at hindi po ito nakatuloy dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Kami po, na nakasakay sa Unaiza May 1, kami po yung nakalusot at nakadikit dun sa BRP Sierra Madre. Kaya nakapagdala po kami ng ibang supply. Opo. Pati na rin po yung regalo, Christmas gift ng ating Pangulo sa ating mga sundalo dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Ano hong desisyon nyo dun naman sa civilian mission, yung atin coalition, bumalik ko sila pero may isang barko rin na nakarating sa Lawak Island para makapag-supply. Papayagan niyo pa ho ba silang makabalik? Alam niyo po, tama yung desisyon na bumalik sila at hindi na tumuloy dun sa Ayungin Shoal dahil nakita ko mismo
yung dami ng mga Chinese vessels. Halos, nabilang ko nga po, mga halos mahigit 40 yung nandun sa paligid ng Ayungin Shoal. Opo. At sabi ni Admiral Carlos, ang commander ng Westcom, this is the first time na lumaki, nag-surge ng ganung numbers yung Chinese vessels. So, Opo. naghahanda po sila para dun sa Christmas convoy natin. No? Pinaghanda. Pero maganda na bumalik na po sila dahil baka ganun rin po ang gawin sa kanila. No? I-water cannon at ang pinakamasama, baka bungguin pa sila. Opo. So, mas maganda na safe na lang po yung mga civilians natin. But personally, I would like to encourage yung ating mga kababayan na pumunta sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda. Because that is our sovereign right to fish in our exclusive economic zone. So dapat tuloy-tuloy po yung economic activities natin sa area. Bombahin man o banggain? Yes, Igan. Basta nandito naman kami, yung Philippine Navy po natin at yung ating Philippine Coast Guard na magpoprotekta po sa kanila. Okay. In fact, Igan, nung nandun ako sa BRP Sierra Madre, natuwa ako kasi may mga nakita ko ng mga Pilipino na mangingisda nandun sa Ayungin Shoal at nangingisda po sila. Okay. May utos na ho ba ang Pangulo na tanggalin yung binalik nilang floating barriers dito sa Baho de Masinloc? Yes, actually yung unang beses na naglatag sila, inutos po ng ating Pangulo na putulin yon. So ginawa po natin yon. Tinanggal natin yung barrier, nakapasok po yung ating mga fisher folks, mga fishermen. Opo. At marami po silang nakuha. So ngayon po, ganun din yung ginagawa natin. In fact, dun sa Ayungin Shoal, naglatag rin po sila ng barrier. Tinanggal natin, kaya't nakapasok tayo. May ilan po sa publiko ang nangangamba sa nangyayaring tensyon dyan na parang sa tingin nila palala na ng palala. Saan ho ba ito patungo at pwede na ho ba nating i-invoke yung Mutual Defense Treaty natin, General? Hindi pa naman, Igan, hindi pa naman kailangan invoke yung MDT kasi dun sa Mutual Defense Treaty natin nakasaad doon na kapag merong armed attack and yung cannoning is not considered an armed attack. So kaya ang ginagawa po ng China, maingat sila, no? Yung tinatawag na gray zone tactics. Pero para sa atin po, ang tawag natin doon, these are illegal, coercive, aggressive, dangerous, and deceptive actions. Okay. General Browner, sasamantalin ko na rin po at ano ho latest sa pambobomba sa Mindanao State University? Nakahuli na po tayo kaagad ng isang suspect. Opo. At naniniwala tayo na siya yung nandun sa video na may hawak po ng bomba. Opo. At pinaksak niya dun sa kay Ka Omar para siya maglagay dun sa loob. So hanggang ngayon po ay patuloy pa rin yung operations natin, yung manhunt operations natin para mahuli rin natin yung ibang mga perpetrators nitong karumal-dumal na krimen. Maraming salamat, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan, and Merry Christmas sa inyo lahat. Maligayang Pasko po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.